Pangkaraniwan na nakikita natin sa ating mga bahay, yung mga ibon nagpupugad doon sa ating mga kisame o sa mga parte ng mga laylayan ng bahay ay nakikita po natin sila doon. At ang ginagawa po nila ay maggagawa sila ng pugad. Araw-araw po iniisa-isa po nila yung mga tuyong dayami o kaya natuyong damo na nakikita doon sa paligid para gumawa ng pugad. Ibig sabihin, sinyalis ito na may malapit na silang mangitlog o meron na silang hahalimhiman. So, pag nabuo na nila ito at may panahon na ng paghahalimhim, ay ito naman ay hanggang sa ito ay mapisa. Siyempre, pag napisa na ito, ay pakakanin na nila ito. Araw-araw, pagtsatsaga nila kung saan sila kukuha ng mga pagkain para ang sisiw o yung kanilang anak ay ito ay lumaki at maging malusog. At hanggang ito ay unti-unti magkapakpak at hanggang sa ito ay makumpleto ang pakpak at tuturuan nila ito na makalipad hanggang sila ay muling lilisan doon sa kanilang pugad. Sino po kaya ang mga nawawalang ibon na ito? Sabi sa Kawikaan chapter 27 verse 8, ang taong lumalaya sa kanyang tahanan tulad ng ibon sa pugad ay lumisan. Mga kapatid, tulad din ng pamamaraan na ito, kailangan po natin ng kapatiran o ng simbahan. Kailangan natin ng pamilya. Lalong higit ang patungkol sa spiritual na tahanan. So makikita po natin na ipinakita dito ng ibon kung paano sila mag-care hanggang sa matuto ang kanilang mga sisiw. At naramdaman din ng mga sisiw na ito ang pagprotekta tulad din ng ating Panginoon ay poprotektahan tayo, ay ipoprovide ang ating mga pangangailangan. Kaya sa pagkakataon na yun, ihanda natin ang ating mga sarili na harapin ang ipinagkaloob ng Diyos. Mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon ay nakapending. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng mga biyaya na ito kung tayo ay nandun sa spiritual home. Nakakalungkot lang minsan, sinusubukan natin ang ating mga pamamaraan. Gumagawa tayo ng sariling desisyon ng pakikipagkaibigan at maaari tayong magkaroon ng problema doon. Ibig sabihin, pakikipagkaibigan sa hindi nais ng Diyos. Wala doon sa spiritual home. Umisan yung desisyon natin, yung mga walang kwentang desisyon ang siyang nagpapabagsak sa atin. Iniisip natin na tayo ay spiritual mature. Hindi na nangangailangan ng Christianong community o ng samahan o mga church activities. Hindi na natin kailangan pa ng mga fellowship o iba pang mga makapagbibigay ng level, taas ng level ng ating pagkilala sa ating Panginoon Diyos. Ngunit, pagkatapos ay nalalaman natin na hindi pala tayo handa sa mga hamon ng mundo. Kaya yun po ang napakaganda sa ating Panginoon sa spiritual home, hinahanda po tayo sa hamon ng mundo. Ang tahanan ay lugar upang linangin ang ating mga gawin. So, yung tahanan ay yun ang sanayan na kung paanong ganun din sa Panginoon. Sanayin natin ang ating mga sarili
Saan? Unang-una, magbasa ng banal na kasulatan. Patuloy na manalangin. Pananagutan natin sa ating kapwa. Importante po yan. At hingin lagi ang kanyang kapatawaran sa mga nagawa nating kasalanan. Ito yung isa sa mga nagkapagbibigay ng paglinang sa ating buhay. Tulad ng ibon, paano niya pinoproteksyonan, inaalagaan ang kanyang mga sisiw. Ganon din ang ating Diyos. Puproteksyonan at aalagaan niya tayo. Kailangan nating lahat ang proteksyon at probisyon ni Kristo. Huwag nating baliwalain ang kaloob ng espiritual na tahanan. Mga kapatid, mga magulang, mahalaga po nandun tayo sa lilim ng ating Panginoon sa Kristo, sa kanyang tahanan. Linangin natin ang ating buhay espiritual. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.